O eto na nga po, no? Ang Kongreso po, alam niyo naman diyan mga kababayan, talagang 'pag nag-hearing ho sila diyan, kumpleto rekado, walang iiwasang tanong, walang iiwasang sagutin. Ay hindi, nagkamali ka do'n Mark, merong mga umiiwas ng sagot do'n, no? Meron ding umiiwas sa mga tanong ng Quadcom, ang Vice Presidente natin, 'di ba? Isa sa patunay na umiiwas sa Quadcom ang Vice Presidente. Oh, eto nga, oh, ayan. Ay hindi, si Bongo agad. Nakukulangan po kasi mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez doon po sa naging hearing sa Senado. Ano? Ako ho ako naniniwala ho ako dito sa sinabi ni Congressman Dan Fernandez mga kababayan. Kasi parang naging ano lang eh, yung ginawa ni Jinggoy parang naging laro-laruan lang yung Senado. Parang nagtawanan lang, parang yung tipo ho bang hindi dapat, gawing biro o hindi ho dapat gawing katatawanan pero parang naglalaro lang. Hindi naging masyadong seryoso doon sa mga ibang senador, mga kababayan. Feeling ko ho ano, ang dahilan ho nun, eh, dahil po takot sila sa dating Pangulong Duterte. Eh, siyempre dating pangulo 'yan, ano? Takot magsalita o takot mga magtanong, mga kababayan. Kaya po gano'n ang nangyari. At sabi nga ho dito, mga bossing, ni Congressman, no, Dan Fernandez, nakulangan, ayan, sabi, nakulangan si Laguna Representative Dan Fernandez sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pangunguna po, mga bossing, ni Coco Pimentel. O, di ba? Sa pangunguna ni Coco Pimentel na marami po ang naniniwala, mga kababayan, na hindi nahawakan o hindi na-handle ng maayos ni Coco Pimentel. Ang gulo daw ho eh. Ano? Ang gulo daw ho, mga kababayan. O, kaugnay sa nabunyag na reward system sa giyera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo po, doon sa Quadcom, mga bossing, ay nako, lahat ho na itanong yan. Ultimo ho, yung cash flow, kung paano at kung saan ang gagaling yung kaperahan at nandoon nga ho sa tuktok yung litrato ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, no? Na pinagmumulan daw ho. Sabi ni Garma at sabi nung plot, no? O yung cash flow na ipinakita ni Garma, eh si dating Pangulong Duterte ang ibabaw. Sumunod si Bongo. Ngayon po, mga kababayan, itinatanggi na po nila. Tinatanggi na po ni dating Pangulong Duterte, tinatanggi na ni Bongo, at tinatanggi na din po ni, sino ba to? Si Tobats, mga kababayan. Eh, paano mo naman itatanggi to? Di ba? Oh. Kasi yun po yung gustong marinig mismo ni Congressman Dan Fernandez. Paano mo naman itatanggi to? Po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million. Nung panahon ho na sila ay namamayagpag at panahon po na sila ay talagang malakas sa kapangyarihan dahil ang dating Pangulong Duterte ang pinaka-boss, no? Ang pinaka-boss o ang pinaka makapangyarihang Pilipino nung panahon na iyon. Oh. Kaya okay lang silang magsalita ng mga ganyan. Akala ho nila hindi na matatapos o wala nang ending. Yung sila-sila ay nasa ibabaw lang. Hindi yata nila na-realize. Ang buhay ay parang gulong lang. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Na ngayon po, mga kababayan, itong mga 2019 na ipinahayag ho nila doon sa kanilang mga pa-interview, hindi nila sukat akalain, no? Na itatanggi nila. Bongo, pakilinaw. Oh. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ayun. Paano naman po itatanggi yun, mga kababayan? Di ba? O bumalik tayo dito. Sabi dito,
ang isang bagay na lamang na wala tayong nakuha doon sa Senado ay yung pagbabayad ng pera doon sa mga tumegi ng mga tumeging mga lespo, no? Yun, basically, ang nawawala. Kasi hinalukay po nila yan, mga kababayan, sa Quadcom. No? Hinalukay po nila yan sa Quadcom. Talagang pinilit na lumabas yung katotohanan, mga kababayan, sa Quadcom. Pinilit na mapagsalita yung mga tao na dapat magsalita. Tapos doon sa Senado, kulang po. Alam nyo kung bakit kulang, mga kababayan? Kasi po yung ibang mga senador na nandoon na umattend, takot itanong yon, no? Hindi po nila gusto itanong yun. Baka managot sila. Isa lang po, mga kababayan, ang matikas doon. Babae pa. Hindi nagpatinag. Si PRRD ka, dating presidente ka, huwag kang magmura dito sa Senado. O, di ho ba, mga kababayan? O, sabi dito, ang isang bagay na lamang na wala tayong nakuha doon sa Senado ay yung pagbabayad ng pera doon sa mga tumegi na pulis. So, basically, yun ang nawawala ayon kay Fernandez sa programang Cuatro Cantos. Ano ba yung Cuatro Cantos? Di ba, Ginbulag yun? Bukod sa reward system, kontento naman si Fernandez sa mga naganap na investigasyon. Matatandaan kamakailan lang ay humarap si Duterte sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. At ito pa ang nakita ko ho, mga boss. No? Pag medyo alanganin na ang dating Pangulong Duterte, na-realize ko yung pag-awat ni Coco. Saglit lang. Ayaw mo na sumagot. Maaari ka namang magsalita kung ayaw mong sagutin o hindi. Yung mga tipo hong ganun, mga bossing. So, kaya nasasabi ng sambayan ng Pilipino, waste of time, sayang ang pera ng taong bayan. Bakit ho? Yung ibang mga kasama na senador doon, wala, nagpa-cute lang. Tanging si Senador Risa Ontiveros lang po, mga bossing, ang matikas at talagang punto por punto na gusto na matanong at masagot ni Duterte yung mga katanungan ho, mga kababayan. Naubos ang oras doon sa mga pagpapakyut ng mga ilang senador doon. Ano ho? Sana umabot sa punto. Kasi sabi ni Coco Pimentel, sige na, tigil na natin tong hearing na to. Nung nagkakasagutan na ho, mga kababayan. Yung mga pambabastos ho ng dating Pangulo sa institusyon ng Senado. Walang pumipigil ho. Natatanging si Senador Risa Ontiveros lang. Di ba, Shiro Kansaki? Akala ko ba matapang ang mga Duterte? Bakit takot sa Ay, nako!